Tara! Bago tuluyang lumubog ang araw, ipapakita ko muna sa inyo ang mundong ginagalawan ko sa loob ng humigit 10 taon gamit ang aking drone na si Neo. Tara na! Si Neo ay isang selfie drone na kaya kang kunan ng video kahit saan ka magpunta. Para ka lang meron laging personal cameraman na pwede kang videohan kahit anong oras at kahit saan. Meron lang isang problema, hindi siya marunong magsara ng pinto mag-isa. Nakakatuwa talagang magkaroon ng ganitong drone na talagang high-tech. Pero syempre, kahit anong high-tech nito, meron pa rin siyang mga limitasyon katulad nito. Bumangga siya sa kahoy at namatay ang motor nito. Wala kasi siyang sensor sa harapan kaya kailangan mo siyang i-start ulit. Okay na ang intro natin kay Neo kaya oras na para ikutin natin ang horse farm na to. Kung saan ako nakatira at nagtatrabaho. Yung nasa kanan ay tinatawag na open dirt course. Ito yung tinatakbuhan ng kabayo na gawa sa buhangin. Nagagamit lang ito kapag pasok ng spring hanggang autumn o taglagas. Baba naman tayo dun sa main racetrack. Nandito ako ngayon sa mataas na parte ng farm. Baba tayo doon sa main track na tinatakbuhan ng mga kabayo rito. Kung mapapansin nyo, yung kulay itim na parang linya sa damo, yun naman ang mga dinaraanan ng mga usa o shika sa salitang Japanese. Itong madamong parte na tinatakbuhan ko ay ang lugar na tinatabasan ko ng damo kapag summertime na. Sakari naman ang tawag dyan sa salitang Nihongo, grass cutting sa Ingles. Yung kulay berdeng bubong sa kanan ko, yan ang main track ng mga kabayo rito. Ang haba niyan ay 900 meters mula sa baba hanggang sa taas. Medyo elevated kasi ang track na yan. Kung kanina, yung dirt course na pinakita ko ay gawa sa buhangin. Ang course naman na ito ay gawa sa wood chips. Ito ay gawa sa mga giniling na puno hanggang maging ganito ang itsura. Pagpasok mo dito ay meron pang open area kung saan nagwa-warm up muna ang mga kabayo bago pumasok doon sa main track. Sa loob naman ng track course ay merong automatic clock timer kada 200 meters. Sa bandang gitna naman ay merong steel platform kung saan pwede manood ang mga horse owner. Pagdating naman sa dulo ng course, ay meron isang malaking monitor kung saan lumalabas ang oras ng takbo ng mga kabayo. Balik ulit tayo sa labas. Sa gilid ng course na to ay merong 2 kanal. Ito ang isa sa mga mahirap na trabaho dito pag winter. Napupuno ito kasi ng snow na kailangan naming palahin ng mano-mano kapag natapos ng bumuhos ang yelo. 1 kilometro ang haba nito na halos kalahating araw kong papalahin bago matapos. Tara, balik na tayo ulit sa taas. Malawak ang lugar na to na merong halos 150 na kabayo ang inaalagaan at tinetrain dito. Kung nag-enjoy ka sa video na to, paki-follow mo na ang Facebook page na to at ang YouTube channel ko. Itong tinatakbuhan ko ngayon ay ang isa sa pinakamalawak na tinatabasan ko ng damo dito kapag ka summertime. Meron akong hindi malilimutang karanasan dito habang nagtatabas ng damo. Minsan na kasi akong nahulog dito at nadulas, gumulong pababa. Buti na lang, napatay ko kagad ang grass cutter. Kung hindi, nagkasugat-sugat siguro ang mga paa ko. Doon naman sa may umuusok na parte, ay ang sunugan namin ng mga basura. Dito kasi sa farm, allowed kami magsunog ng basura. Pero, yung mga maliliit na basura lang, papel, kahoy, bawal ang plastic at mga lata. Dito kasi sa Japan, mahigpit sila pagdating sa mga segregation ng mga basura. Kailangan, hiwalay talaga ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Dito naman tayo sa likod na parte ng mga bahay dito. Yung unang-una na yan sa kaliwa, yan ang aking bahay. Yan naman mga kulay puting tangke ay mga tangke ng gaas. Gaas para sa mga heater ng bahay dito. Hindi mo kasi kaya na walang heater ang bahay dahil sobrang lamig dito lalo na pag winter. Umaabot ng halos mga minus 15 degrees kapag ka-peak ng winter. Kaya ganyang kalalaki ang mga tangke dito. Sa bandang kanan naman ay ang mga taniman tulad ng broccoli, repolyo, at ang pinakahuling tinatanim nila rito bago pumasok ang winter ay mais. Dito sa paligid ng farm, marami kang kalakal na makikita. Katulad nitong abandonadong scooter na to na iniwanan na lang ng may-ari. Dati, may mga Pilipinong gumagamit nito. At nung nag-alisa na sila at lumipat ng ibang farm, iniwanan na lang dito.
Dito naman sa harapan ay meron din isang abandonadong bisikleta na mukhang malapit na rin i-dispatcha. Pero dito kasi, hindi mo basta-basta pwedeng pakialaman ang mga bagay na yan, kahit mukhang mga itinapon pa. Yang kotseng puti naman sa harapan ko ay ang kotseng ibinigay sa akin ng kaibigan ni Tatang. Ang pangalan niya ay Arbor kasi nga, inarbor ko lang siya. Saan ka ba naman makakakita ng ganyan? Na ang kotse ina-arbor lang sa Japan. Katulad nitong Toyota Crown na to na naka-sunroof pa. Napakaganda ng kotse na to. May isa lang problema. Sobrang lakas niya sa gasolina. Malapit na tayo ulit makabalik sa bahay ko. Yung kotseng kulay violet na nasa harapan, yan naman ang personal na sasakyan ko. Ang pangalan niya ay si Burnik. Bakit Burnik? Tsaka ako na-explain sa inyo kasi mahaba na masyado ang video na to. Kaya tara na. Pero isa siyang KG Dosha o yellow plate car. Paano? Hanggang dito na lang. Palubog na kasi ang araw at kailangan ko ng mabalengke. Baka maubusan pa ako ng murang karne. Hanggang sa muli, ito ang inyong ka-road trip Jesse na nagsasabing, see you next time! Bye-bye!